Ininyaya ko po na buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Sa Mateo chapter 7, verse 13 to 14. Mga kapatid, inanyaya ko po ang lahat na tumayo at magbigay galang sa salita ng ating Panginoong Hesus. Dito po sa Mateo chapter 7, verse 13 to 14, umpisahan ko na pong basahin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat dahil nandito po kaming lahat dahil sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang aming hari. Kayo po, Panginoon, ang siyang dapat makilala sa lahat ng damo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng bawat isa na narito, na nakadalo ngayon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Samahan niyo po kami palagi ngayon po sa mensahe ito, Lord, na ibibigay niyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng pangunawa at karunungan at manatiling focus, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, mga kapatid. Again, ako po ay nagpapasalamat ulit sa pag-anyaya sa akin bilang speaker po ng anniversary ng iglesia po dito ng Panginoong Jesus. Okay, nung kahapon po, lumuwas po ako papunta rito. Nagmotor po ako Santa Rosa hanggang La Union po. So, challenging mga kapatid kasi first time kong ginawa yun. At hindi ko alam yung daan. So, nag-Google Map ako, syempre po. So, challenging po yung daan, lagi dahil sa Manila. Tapos pagdating sa Bulacan, Pampanga. Kasi marami pong bako-bakong daan doon So, kawawag ko yung motor. Nakakapagod. Nakaupo po ako ng 8 hours. Naka-gas lang ako ng gas sa Manibela sa motor. So, grabe po talaga, no? Unforgettable experience. Yung nais ko pong daanan, hindi ko nadaanan. Kasi kung saan ako dinala ni Google Map. Imbis na sa city by city ako, ang nangyari po, dumaan ako sa bandang kanan, lumabas po ako ng Kabanatuan So, sabi ko, iba yung daan na to. Sabi ko, purihin po ang Panginoon kasi alam ko po na nagpe-pray sa akin papunta dito. Malungkot nga lang yung family ko kasi hindi sila makapunta dito. Gusto talaga nila pumunta. Sabi ko, hindi ka looban ni Lord ngayon, siguro sa susunod. No, gano'n. Saka linggo-linggo sila dito. Ako, isang beses lang Kaya, sabi ko, balitaan ko na lang po kayo, sabi ko. Nagbabakasyon po sila doon. Iba po yung saya pagkasama mo ang pamilya po, no? Ibang-iba. Kasi sama-sama kayo nag-pray, nag-devotion. Napakabuti talaga ni Lord. So, well, ito pong ating topic ngayon. Mensahe ng Panginoon sa atin is simple lang po, mga kapatid. Yung title, Tahakin ng Buhay Kristiyano hanggang may oras pa. Simple lang. Tahakin ng buhay Kristiyano. Ano po yung pumapasok sa atin kapag sinabing buhay Kristiyano? Yung buhay Kristiyano po ba is buhay na parang mag-isa ka lang? Diba? Kasi madali lang sabihin, mga kapatid, na Christian ako. Tama? Madaling magsabi. Kasi ganyan tayo magaling sa bilang mga Pilipino, no? Salita. Pero, the main thing is, yung tanong sa atin dapat dito,
nasa tama ba tayong landas? Okay? Malinaw po na sinabi ng Panginoon, mga kapatid, na sa daan papuntang buhay na walang hanggan ay makipot ang pintuan at mahirap ang daan. So, sinabi niya po to sa mga disciples niya, sa mga nakikinig sa kanya habang nagtuturo siya. Mga kapatid, hindi ganun kadali. Magiging honest po tayo, hindi ganun kadali ang buhay mananampalataya. Pero, siksik, liglig, umaabo po ang pangako ng Diyos sa atin sa pagtahak ng daan na to. Amen? The first question is, kamusta ang buhay natin? How's your life? Bilang isang tao na ninalang ng Panginoon. Kamusta ang buhay? Alam ng Panginoon na madami tayong problema. Alam ng Panginoon kung anong nasa isip at puso natin. Kasi siya lang naman na nakakaintindi sa atin. Tama ba? So, what? Bakit? Ang daming offer, ang daming ino-offer ng kaaway sa tao. Pero kahit ganoon, mag-focus tayo sa Diyos na nakakaintindi sa atin. Amen? Dahil alam niyo po, hindi natin may kakaila na tayo po dito ay patanda po ng patanda. Bata, kabataan, mga seniors, meron pa nga super seniors. Diba? Hindi ko alam kung mayroon pang duper super seniors. So, ngayon po mga kapatid, bakit hindi natin sulitin araw-araw ang buhay natin para sa Panginoon? Kasi doon din pupunta ang katawan natin eh. Lahat tayo dito. Iisa ang pupuntahan ng katawang panlupa natin. Yun po ang kamatayan. Yung binibisita natin na kamag-anak natin na namatay na, darating din ang panahon, tayo din ang nandoon. Dahil alam niyo po, sabi doon sa, naalala ko sinabi ng isang commentator, na 90 years, sa loob ng 90 years, lahat ng existing na tao ngayon, wala na. Panibagong generation ang papalit. Kung meron pa. Kasi malapit na nga dumating si Lord. Hindi din po natin alam. Pangalawa pong tanong dito, ano ang tinatahan nating landas sa ngayon, mga kapatid? Ano po yung landas na tinatahan natin ngayon? Buhay Kristiyano o Kristiyano-Kristiyanohan? O meron din namang buhay makamundo? Ang buhay natin sa lupa ay mundo ng pagpipilian. Di ba araw-araw tayo namimili ng gagawin natin? Pati ulam, pipiliin mo. Adobo ngayon, adobo ulit bukas, next week adobo ulit. So, nasa atin. Di ba? Kasi nilikha tayo ni Lord ng may sariling pag-iisip na kayang magdesisyon sa sarili. Wangis nga ng Diyos eh. Likeness of God. Tayo nilikha ng Panginoon. Very important na sa mga simpleng tanong na to, napapahalagahan natin habang tayo ay namumuhay pa sa mundong to. Dalawang landas ang pinupuntahan ng tao. Landas papuntang impyerno at landas papuntang langit. Marami po sa mga kababayan natin, sa mga tao sa mundo, ang landas na tinatahak, akala nila landas papuntang langit, yun pala landas papuntang impyerno. Ang sinabi ng Panginoon, malinaw. Sabi dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pumasok. So, merong condition. Amen? Yung totoo po na mahal tayo ng Diyos. He loves us unconditionally. Agape, unconditional love. Minahal ka ng Panginoon. Pero ito yung rule ni Lord. Universal love, but conditional salvation. Tandaan po natin yon. Universal love, but conditional salvation. May condition ng Panginoon para tayo maligtas. That is the simple word of accept.
accepting the Lord Jesus? Ang tanong, tinanggap na po ba natin ang Panginoon? Buong puso na ba tayong sumuko sa Panginoon? Isang tanong na hindi nakakasawang i-preach dahil ito po ay sa benefits po ng bawat isa. Sa kaluluwa na nakasalalay. Ang last na tanong dito, kinikilala at sumusunod ba tayo sa totoong Diyos? Yan po ang tatalakayin natin. Tahakin natin ang buhay Kristiyano hanggat may oras pa. May kaunti pa tayong oras. Amen? Dahil hindi po biro po ang nangyayari sa bansa natin ngayon. Sabi ko kahapon sa mga kapatid, sama-sama pa tayong manalangin para sa bansa natin. Kasi hindi po tayo malayo sa gera. Hindi tayo malayo. Sinabi na ni Lord yan, mangyayari ang mga bagay na ito. Ngunit huwag kayong maguluhan, magbagabag. Ang kailangan natin gawin, magtiwala, manalangin ng sama-sama sa Panginoon. Now, ito po yung unang point. Dito po sa tahaking Kristiyano, dito po sa landas na sinasabi ng Panginoon. Una, yung knowing the journey. Yung ating alamin, yung daan papuntang buhay na walang hanggan. Kasi ang tao mahilig sa shortcut. Pero katulad nga po ng biyahe ko papuntang dito, hindi ako napunta sa shortcut. Dinala ako sa pinakamalayo pa. Pero alam niyo po ba, nakakatuwa, nakaka-bless? Dahil sa daan na tinahan ko, papunta rito, first time ko siya nadaanan at nakita ko po yung view, yung napakagandang mga bundok na nilikha ng Panginoon. Yung mga puno na nagkagandahan at mga palayan. Ayun. So, yung Christian journey natin ay masikip at mahirap. Huwag tayong titingin sa mga nangyayari sa paligid. Pagtitingin ka sa sitwasyon ng daan, huwag tayong tumingin sa sitwasyon ng daan. Tumingin tayo sa nag-utos sa ating daanan yon. Si Lord Jesus. So ito po yung point dito. Knowing the journey and then yung beginning of journey. Yung pasimula ng landas na patahakin ng bilang ng mananampalataya. Ito yung two basic evangelistic preaching. Yung word na repentance and believing the gospel. Yan yung beginning of journey natin. Amen? Sabi sa Marcos 1:15, dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihin na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala sa magandang balita. Two steps. First journey ng Christian life, repentance and believing the gospel. Tandaan po natin yun. Walang shortcut. Kailangan mo talagang dumaan kay Lord. Because why? Tingnan niyo po yung nabasa natin kanina. Makipot ang pintuan, yung pintuan. Ang pintuan po ay bukod sa daan. Tama? Yung makipot na pintuan at mahirap ang daan. So imagine, may masikip na pintuan. Tapos yung daan, bako-bako. Mahirap. Maraming kang dadaanan. Nakita mo siya. So itong isa naman na daan, napakaluwang. No? Kung ka sa kalsada, para itong expressway. Diba sa expressway? Kaso, ang dinadaanan ng madami yung expressway. Kasi shortcut. Kaso may bayad. Pag tumaan ka doon sa daan, yung bako-bako, di ba? Libre naman siya eh. Bako-bako naman. Kailangan mo mamili, kapatid. Sa buhay ganon. Pero yung dead end, yung ending ng maluwang na daan, impyerno. Pero yung daan mo naman na nakikita, yung sitwasyon ng daan, yung ending nun, buhay na walang hanggan. Ako po dati, alam ko po sa sarili ko na ang daan ko dati papuntang impyerno. Sa mababang murang edad ko,
natuto po ako ng maaga sa sigarilyo. First year high school pa lang ako nun, dito sa Kalumbayan. Natuto na agad ako manigarilyo. I remember, second year high school ako, may isang kahakong sigarilyo, ubos yun sa isang araw. Ganun ako kalupit manigarilyo nun. Recess, Yossi. Lunch, Yossi. Oh. Maglalakad ako pa uwi, Yossi na naman. Suicidal. Third grading, kasagsagan ko kalakasan ng inom. Yan. Alam po ng mga kabatch ko dito sa Bukayat yun, nakikita nila ako eh. Oh. Maglalakad ako, kaso left and right eh. Oh. Oy! Wala, no? Grabe yung buhay po natin. Mga kapatid, seryoso po ang Panginoong Hesus sa impyerno. Seryoso siya. Mas marami po ang preaching ni Lord Jesus about sa hell than heaven. 70 teaching about hell. Imagine, si Lord na nakakaalam ng lahat. Si Lord na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nung bumaba siya sa lupa, talagang pinreach niya ang kailangan ng tao. Sinasabi niya ano ang kailangan ng tao. Anong kailangan natin? Magsisig tayo at bumalik tayo sa Panginoon. Napakasimpleng salita. Ngunit ang tao, napakadaming sideways. Dahilan. Sabi, ang hirap tanggalin eh. Ang hirap, huwag muna ngayon. May isang artista sa Amerika, sikat na artista to, dito nang papapangalanan. May nag-preach sa kanyang kaibigan niya, kasi siya yung kaibigan niya eh. Sabi niya, magsisi ka na. Tanggapin mo na si Lord. Bata ka pa. Sabi niya, paparty pa kami ngayon. Bukas na lang. Sabi niya. True story po to. Sabi niya, magpa-party pa kami. Bukas na lang. And then, nalasing siya galing sa bar. Umuwi po siya nagda-drive. Na-aksidente po yung artistang to at namatay. Imagine mo kapag ang decision mo ay papabukas mo pa. Maybe it will be too late. The Lord, the Bible says, this is the day of salvation. Ngayon, mahalaga ang decision natin. Our decision matters pagdating sa kaligtasan. Napakasarap po ng buhay mananampalataya. Totoo po yan. Oo, bako-bako, masikip. Pero alam niyo ang kagandahan sa journey natin, meron tayong kasama. Hindi tayo nag-iisa. Mayroong isang lingkod ng Panginoon, may pinakita sa kanya. Hindi ko lang kung alam nyo na to. Well, I think majority may alam na yung story na to. Dalawa silang naglalakad ni Lord sa gilid ng dagat. Alam niyo kung nangyari? Tinitingnan niya yung footprints nilang dalawa. Nag-i-enjoy silang naglalakad. Pero pagdating sa kalagitnaan ng kanilang journey, nakita nung lingkod ng Lord na ito, na sa kalagitnaan ng kanyang buhay, napakadaming problema, pasakit sa kanyang buhay, nakita niya na yung footprints, isa lang. Tinanong niya si Lord. Sabi niya, Lord, akala mo ba sasamahan mo ako? Kapag ako'y nahihirapan, akala mo ba hindi mo ako iiwan? Bakit ganito? Nakita ko na yung buhay ko. Mag-isa lang ako naglalakad. Nagreklamo siya. Alam niyo, sinagot siya ni Lord. Alam mo sabi ni Lord? Alam mo anak, ni minsan hindi kita iniwan at pinabayaan. Ni minsan, hindi kita tinalikuran. Kaya iisa lang at footprints na nakikita mo, yun ay yung mga oras na buhat-buhat kita. Ganun po ang Panginoon sa atin. Minsan, ang dami nating reklamo, ang dami nating complain about sa buhay, ang dami nating mga sinisisi na tao.
Pero hindi natin nakikita yung pag-aalaga at pag-aaruga ng Panginoon sa atin. By seconds. Every seconds na humihinga tayo sa mundong to ay blessing ng Panginoon. Kailangan nating magpasalamat. Sa journey ng Kristiyano, kailangan lagi na tayo magpasalamat. Always thank to God sa buhay na binigay niya sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay na kasama ang pamilya natin. Na may nag-aaral tayo at nagtatrabaho. Nakakakain, nakakasurvive araw-araw. Yan ang journey natin. Masaya mga kapatid. Bakit si Jesus lamang? Kasi po yung pintuan at daan doon, iisa lang po ang tinutukoy doon. Si Lord Jesus. The Lord said, I am the door. The Lord said, I am the way. Bakit si Jesus lang? Dahil siya lang po ang makakapagligtas sa atin. Siya lang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Siya lang po ang makakapagpabago ng buhay sa atin. 2 Corinthians 5:17. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao. Lahat ay bago na. Di ba gusto ng tao bago? Laging bago? Bagong bahay, bagong kotse. Oh. Mga kabataan, gusto laging bago girlfriend, boyfriend. Di ba? Bakit? Di natin tanggapin yung nagbibigay ng bagong buhay, yung kabanalan. Di ba? Hindi sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, ginagawa niya sa atin, ginagawa tayong luma eh. Paluma ng paluma. Magsisi at maniwala sa magandang balita. Second point, mga kapatid, yung pagkatapos ng beginning of the journey, tinanggap mo na si Lord, nagpabaptize ka na. Meron ding middle of the journey. Ito yung abiding in the journey. Ang ibig sabihin, manatili ka sa landas. Huwag tayong paligo-ligo. Amen? Huwag tayong paligo-ligo ng Kristiyano. Christian ako ngayong Sunday, bukas, huwag mo na Lord. Sunday ulit ha? Ganon? Ay di, Webes, prayer meeting eh. O Friday ulit. Sa mundo ko ulit. O. Diba? Bago mag-Sunday, syempre may ministry ko. Iyak ka nang iyak. Sorry Lord. Sorry talaga. Pagdating ng Lunes, online games. Mamatay ka! Diba? Ako yari. Martes, napadaan ka sa Tagay. Konti lang ha. Konti lang ha. Konting madami. So, may schedule. Sabi ni Lord, mas mabuti pang mainit ka na lang o kaya malamig ka sa Kanya kaysa yung maligam-gam ka. Kasi anong gagawin niya sa'yo? He will spit you out. Imagine. Ang maligam-gam na Kristiyano, He will spit you. Ano yun? Yung ganun. Tuturaan ka literal. No. So, grabe. Piliin po natin laging mainit kay Lord. Huwag din malamig, no? Mahirap yun. Mag-backslide na ng tuluyan. Buhay pa tayo mga kapatid. Kaya may pagkakataon pa po. The middle of the journey of a Christian, ito yung content ng middle ng journey natin. So karamihan po dito, nasa kaligitnaan ng journey bilang mananampalataya. Mahalaga po ang salitang pagtitiis. Araw-araw dapat magtiis tayo sa mga pinagdadaanan, trials, binibigay sa atin. Kasi po, hindi po tayo marunong magtiis. Paano tayo makakasurvive sa next trial? Romans 5:4-6, ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali. At ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. May fruit yung pagtitiis natin. Kaya, pag nagtitiis tayo, namumold yung character natin.
Nag-i-improve. Amen? Pangalawa, mahalaga po to, pinagsama ko po ito. Yung word na discipline and self-control. Yung disiplina at pagpipigil sa sarili. Sa middle of the journey natin, kapag wala tayong disiplina sa sarili at wala tayong pagpipigil sa sarili, ang mangyayari, matatangli lang din tayo ng mga schemes ng Diablo. Nakita niya walang disiplina yan. Mag-church lang yan ngayon. Pero bukas, tingnan mo, magpupuyat ulit yan. Magdamag ulit manonood yan. Walang disiplina. Pagdating ng mga, yung mga influensya ng mga kaibigan, walang self-control. Mga kapatid, ang hirap ng journey ng mananampalataya pag walang disiplina at pagpipigil sa sarili. Ang hirap mag-grow. Hindi talaga mag-grow. Ang hirap. Kaya makita ninyo, dekada na sa pananampalataya. Para pa rin baby. No? At 20 years na. Para pa rin baby. Imagine niyo yung anak yung 20 years old, binibaby nyo. Oy! Kain ka na. Si sis. Oy! Hindi ka na. Tulog ka na. Nakakita kayo ng ganon? 18 years old, binibaby nyo. May crib pa siya. Di ba? So, let us grow together. Amen? Let's grow together. Dapat ang Christian journey, pinapahalagaan mo rin yung mga kapatid mo kay Lord. Yung hindi ka lang ikaw ang mag-grow. Hindi. Yung kapatid ko, pagpapray ko yun. I-encourage ko siya. Pag hindi siya kapatid, sige, pilitin mo. Kapatid, miss ka na namin. Tara kay Lord, worship ulit tayo. Ganon. Sabi ganun sa laro no? May encourager kami doon. Siya yung naka-assign, lagi mag-encourage. Samahan ko siya. Siyempre, may mga time din tong kapatid. Pastor, lagi ko nang nag-chat ako, nagpupunta ako, wala pa rin, nagtatago wala na tayong pananagutan doon. Basta nagawa natin yung kalooban ni Lord at yung gusto niya para sa atin. It's okay. The main important is nagagawa natin yung main task natin bilang mananampalataya. Amen? This is our journey. Sa kalagitnaan ng journey natin, may sufferings, may trials, may persecution. But if we abide in Christ, kapag mananatili tayo sa mga pangako ng Panginoon, hindi tayo mapanghihinaan. John 15, verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Abide in Christ. Huwag tayong umasa sa sariling lakas. Huwag tayong umasa sa gawa ng tao. Umasa tayo sa pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya katulad ng tao. Kapag nangako, napapako. Diba? Attend ka, next week attend ako. Pagdating ng Sunday, no? Susunod, nahiya na siyang lumapit sa'yo kasi hindi siya nakatend Nagtatago na. Kapag ginawa natin ang pangako, di ba? Ang saya. Masaya. Pero tao lang tayo mga kapatid. Pero kahit ganoon, tayo po ay mananampalataya ng Panginoon na muling binuhay, na muling pinuspos ng Banal na Espiritu. Kahit hindi natin deserve, binigay pa rin niya para sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Pangatlo, pagpapasakop sa Banal na Espiritu. Meron kasing ways. Halimbawa, nakatanggap ka na kay Lord. Meron kasing journey ang Christian minsan na still nagpapaalipin pa rin sa kasalanan. Now, the main
ang kawawa dito, yung tao na yun, yung kapatid na yun. Okay? Kailangan, sa journey natin, lagi tayong magpasakop sa banal na spirito, sa kalooban ng Diyos. Dahil kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay. Totoo po yan. Sa statistics ngayon, araw-araw, every 5 seconds, may nagsusuicide. Majority ng nagpapakamatay, halos lahat mayayaman. Mag-iisip ka, yung mahihirap gustong yumaman. Pera lang solusyon dyan. Ha? Kung solusyon ng pera, bakit ang mga mayayaman nagpapakamatay? Basic analogy. Ito na sinasabi na sa atin ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Binibigyan ko kayo ng buhay. Siya ang ilaw natin. Siya ang ating Panginoon. Sa Kanya po tayo manatili. Pangatlong, yung journey natin. Kaya mahalaga po dito mga kapatid, yung Christ-like habit. Ano po yun? Basic habit ng mananampalataya. Yung Christ-like habit is word and prayer. Katulad po nito, nagtitipon tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Nananalangin tayo kay Lord ng sama-sama. Aside from that, meron ka pang quiet time. Kung nagde-devotion ka, masyado kang advance. Sino ang advance na mga tao? Yung lagi nagde-devotion. Totoo po yan. Advanced people yung mga yan. Kasi alam nila na yung benefits ng devotion nakakatulong sa buhay spiritual nila. Wi-Fi may bayad, tama? Pataas kuryente. Tumataas kuryente, no? Sabi po sa Santa Rosa, grabe yung kuryente sa amin. Yung, parang, grabe, no? Ang taas. May bayad. Yung Bible nandito, libre. Ano pipiliin natin? Yung may bayad? O yung libre? Iba tao mahilig sa libre? Oo. Ganun ang Pilipino. Malakas sa libre. Tingnan mo, libre mo ngayon, babalikan ka bukas. Oh. E di, i-grab natin yung libre ng Panginoon. Ito, libre. Libreng magbasa. Libreng mag-aral ng salita ni Lord. Oh. Di ba yung panonood ng CD? May bayad? Oh. Pamasahe pa lang, may bayad ka na eh. Eh yung prayer, may bayad? Walang bayad ng prayer. Hindi ka pa mamamasahe. Kasi, nasa kwarto ka lang. Magpipray ka doon. Kakausapin mo pa yung Diyos na banal at hari na nasa langit. No? Nakakamangha. Simulan po natin mga kapatid. Kulang po ang magandang preacher. Magaling na preacher. Kulang na kulang ang ganda ng preacher kung hindi po natin ginagawa. It's not enough. Word is the light, prayer is the guidance. Kailangan po natin yan sa journey natin. Huwag tayong mag-alala dahil lagi natin kasama ang Panginoon. Lagi niya tayong ililid ayon sa kanyang kalooban. You are not alone. Sabi nga sa Psalms, God is our refuge and strength. The Lord is my light and my salvation. I will not afraid. I will not be afraid. Huwag tayong matakot mga kapatid. Manatili tayo sa Panginoong Hesus. Sabi nga ni brother kanina, binasa niya, do not be discouraged. Ganda nung testimony ni brother. Pares pa kami noon. Yung dito, yung doon, punta sa puro. Pag naalala ko rin yung Pasko napapailing ako eh. Ba yan? Kung ba ginawa yun? Parang no? The more na lumalapit ka kay Lord, the more na nakikita mo yung sarili mong makasalanan.
The more na nahihiya ka, no? Ganun. Pero at the same time, nagpapasalamat ka kasi binago ka niya. Yun yung amazing. Kaya amazing grace eh. Kaya hindi nakakasawang kantahin yung amazing grace. Last point mga kapatid. When our journey ends, it is a life in eternity. Forever with the Lord. Wala nang hirap, wala nang pasakit, wala nang iyak. Lahat ay binabago na ng Panginoon. We will be with Him forever. Imagine, walang hanggan. Buhay na walang hanggan, offer ni Lord sa atin. Binigay ni Lord sa atin. Million, billion years, trillion years, hindi. For eternity. Yan yung regalo ng Diyos sa atin. Eternal life in Christ Jesus. Mga kapatid, wag tayong magsawang umawi, makinig na salita ni Lord. Wag tayong magsawang manalangin. Dahil lahat ng mga nandito, ano po, when our journey ends, ano pong ibibigay ni Lord? Yung tinatawag na reward of our words. Yung words ng tao ay hindi nakakapagligtas. Pero yung good works ng mananampalataya, nagiging reward. Amen? Yung obedience natin. Mahalaga, for me, advice, participate ka lagi sa gawain ng Panginoon. Napakahalaga. Participate in God's work. Maging committed tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Yung ginagawa ng tao na puro trabaho, wala nun. Saya, lahat yun, makakalimutan. Pero kung may gagawin ka para sa Panginoon, magdi-decide ka, hindi. Ngayong araw na to, maglilingkod ako kay Lord. I will decide to serve God, to honor God, to glorify God. Because that's the best decision na pwede mo gawin araw-araw. Yung may offer mo yung buhay mo para sa Panginoon. Mamamatay lang din naman tayo, bakit hindi pa tayo mamatay para sa Panginoon? Amen? Kaysa mamatay sa kasalanan. Huwag tayo, talikuran na natin ang mga nakakadena sa atin. Kumakadena sa atin. Sabi ng Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Mga kapatid ko, wala sa kalendaryo natin ang sumuko. Gusto ni Lord manatili tayo hanggang huli. Yung mga kapatid dati natin, kasama na si Lord, nanatili sila hanggang huli. Ngayon, napakasaya na nila. Gawin din natin yun. Pahayag chapter 22 verse 12. At sinabi ni Jesus, alam niyo yung kausap dito ni Lord? Mga believers. Mga believers. Alam niyo sabi ni Lord? Sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Jesus Christ, author and finisher of our faith. Yan ang journey ng isang mananampalataya. Panatag tayong lahat dito. Dahil alam natin, nandito ang Panginoon. Kasama natin. Huwag tayong magpa-distract sa paligid. Kung may nag-aaway sa atin, mahalin natin sila. Kung may kapuspalan, tulungan natin. Hindi mo kailangan maging politiko para tumulong.
Ang kailangan mo lang ang Panginoong Hesus para makamtan ang lahat ng ito. Mga kapatid, napakatamis at napakasaya na sama-sama tayo narito upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. May 3 rules ang isang matalinong tao. Alam niyo po yung 3 rules ng matalinong tao? Seeking the truth, accepting the truth, and following the truth. Yan ang rules ng matalino. Hindi katalinuhan ang sa paaralan lang. Ang matalinong tao yung totoong naghahanap ng katotohanan, tinatanggap ang katotohanan, at sinusunod ang katotohanan. The time is running out. Paubos na ang oras. May kaunti pa tayong oras. I-grab natin, mga kapatid. Bago tayo manalangin, babasahin ko ang Daniel chapter 12 verse 2. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. Each of us here haharap sa Panginoon. The question is, are we ready? Ako, excited ako. Yung mayakap ko ang Panginoon, okay na ako. Kaya i-preach na natin, i-preach ang gospel. Preach the gospel every day. Sa bahay, sa pamilya, social media, sino man nakaharap natin. Huwag tayong mapagod sa pagiging courage. Gospel of the Lord, mahalaga. Kung may sasambitin ka, yung gospel na lang. Huwag nang magmarites. Gospel na lang. Kaharap mo mga kamarites, gospel. Uy, alam mo ba? Niligtas ka ni Lord. Mahal ka niya. Diba? Kasi yung uy, alam mo ba ito? Kapitbahay ko, oh. What? Si Lord na lang. Sabay-sabay po natin sabihin, si Lord na lang. Siya na lang po. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa inyong katapatan at pagmamahal sa amin. Naririto kami, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal, walang hanggang pag-ibig. Lord, binigyan niyo kami ng pagkakataon para maglingkod sa inyo. Ngayon, naririto kami sama-sama, Panginoon, na itataas ka at iluluwalhati. Dahil alam namin na lagi namin kayong kasama. Panginoong Hesus, ikaw lang po ang dapat maluwalhati at makilala. Sa pangalan ni Hesus, Amen.